Hello, G.I.G. Fanatics! So, sa wakas, ang kukumpleto sa original na Dreadnox, hindi itong si G.I. Joe Classified Series Dreadnought Torch. So, nandito tayo para reviewin siya, kilatisin. Yan, so, yun nga, kumpleto na nga yung OG na Dreadnox na pinangungunahan ni Zartan, yung unang lumabas. Then nasundan si Buzzer, then si Reaper, at sa wakas si Torch, no? So kumpleto na yung OG na Dreadnox. So una sa lahat, tingnan natin yung plastic packaging ni Torch. So, dito sa packaging na to, very simple yung pagkaagawa. Tsaka medyo pinaliit yung karton, kumbaga pinakompress. So okay lang din naman yun. Then yun nga, nakalagay Cobra, Dreadnought Torch, then yung insignia ng Cobra, then G.I. Joe Classified Series, yung Hasbro, yan. Tapos sa gilid, so yan, number, oh sorry, yan, tumumba si Torch, sorry, yan. So number ano na siya, number 123 na sa Classified 9. So pagdating sa artwork, yan, ganda naman yung artwork niya. Yan, yan yung artwork ni Torch. Then sa kabila, yung mga insignia, yan, yung QR code. Then sa likod, baga dito na lang nilagay yung katulad nung kina Buzzer tsaka kay Reaper, dahil baga pre-plastic packaging pa nga yung inabutan nila Buzzer tsaka ni Reaper. So sa kanya dyan na lang nilagay. Yan yung pinaka artwork niya. Yan. So yan, tingnan natin yung mga accessories niya. Sa mga accessories niya, unahin natin itong pinaglalagyan ng I think ito yung oxyacetylene na primary weapon niya. Yan, kaya tinawag siyang torch dahil yan yung gamit niya. So siya yung nagpapaliyab sa mga kalaban. So ayan, yung pinaka-oxygen. Tapos ito ata yung combine ng oxyacetylene. Nakalagay dito NOx. Yan, ito yung primary weapon niya. Ayan. So dito lang lalabas yung apoy. So ito, yan, ano na siya rito. Yan, may baga na rito, may apoy na rito. Then ito sa handle, then ito yung sa trigger finger niya. So yun yung gamit. Then siyempre kailangan din ng hose. Yung hose na diyan dadaloy. Yan. Para makagawa siya ng apoy. Yan. Then siyempre ito yung isa sa gamit niya. Ipasok yan dito. Yan. So okay naman. Then yung isa, ito mas malaki, mas mahaba. Yan. Okay naman yung pagkakagawa. Then dito nag-yellow na siya. Yan. Then siyempre pagtapos niyang magpa-apoy, so kailangan meron siyang effect dito na ganyan. Para kung wari may lumabas na konti. So yan yung oxyacetylene niya, tsaka yung mga effects niya na fire. Yan. Tapos binigyan din siya ng dalawang handgun. So ito lang yung pinaka handgun niya, wala siyang mga ibang rifle.
wala rin siyang knife. Yeah, wala rin siyang knife. So yung dalawang handgun, so, isang solid color lang. So parang gray in color lang siya. Then pumunta tayo kay torch. So yun, sa wakas, no, natapos din yung paghihintay na makumpleto yung Dreadnoks. So hintayin pa natin si Monkey Wrench, si Thrasher at ang ibang Dreadnoks pa. Si Naugahyde lumabas na rin as Dreadnoks, pero para sa akin, sa opinion ko lang, na parang hindi siya fit o hindi siya bagay kung sa group picture ng mga Dreadnoks. Ewan ko, opinion ko lang yun, na iba talaga yung tatlo lang eh. Iba yung tatlo lang sila eh. So si Sarana, pwede nating isama si Sarana dahil kasama rin siya sa Dreadnoks, pero mas maganda kung hihintay natin yung kapatid niya, si Sandar, yung kapatid ni Zartan, si Sandar. Yan. Pag lumabas na si Sandar, siguro yun, sa grupo maganda ring isama na ni si Sarana. Then waiting din tayo kay Monkey Wrench at kay Thrasher. So yan, si Torch. Pagdating sa head sculpt, so dahil nga sa maraming hindi nagkagusto kay Buzzer dahil sa yung salamin niya na madaling matanggal, pero yung kay Reaper naman, it's okay naman. So yun lang, yung kay Buzzer medyo awkward lang yung salamin. So kay Torch ginawa, hindi na naaalis. So okay din naman, kasi knowing Dreadnoks is lagi silang naka-shades. So kahit na hindi na aalis yung salamin, it's okay. Ayan. Pero siguro kung binigyan nila ng extra head sculpt, okay lang din. Yung extra head sculpt na katulad ng yan, nakanganga. Yan. Para halimbawa habang nagpapaapoy siya, yan, di ba maganda tignan na nakanga siya. So yan. So pagdating dito sa head sculpt, okay naman. Then pagdating dito sa jacket, yan, gandang-ganda ako talaga dito sa jacket. So ganda ng jacket niya. Then meron siyang pintas na may bungo din. So yan. So ganda. So sa likod, yan, ganda ng, tapos dito meron siyang effect dito na tusok-tusok dyan. Then yung tattoo niya, fire, okay. Tapos dito meron siya mga knuckles. Pagdating dito sa sinturon niya, sa buckle niya, okay naman. Yan, hindi natin alam kung kaninong. Yan, meron din siyang ano rito, parang fire sa bulsa. So dito meron siyang lalagyan ng handgun niya, kabila. Then ito, nakita na natin to kay Dr. Mindbender. Yan. Wala kung bakit. Okay din naman, pero kasi pagka hindi siya magandang i-post pagka naka ano siya, yan, nakaganyan siya, hindi maganda, di ba? So nangyayari nito, lagi siyang nakatayo, hindi siya maganda na nakaganyan. Yan. Siguro ganyan lang, tapos yung isa ganyan. Pero kung halimbawa nakaganon, hindi awkward para sa akin, ha. Yan. So pagdating sa articulation, yan, sa head rotation, pagtingin sa baba, so okay naman. Pagtingin sa taas, okay din. Then ikot siya. So
Okay naman, head rotation niya. Yung pagdating sa T-pose, okay naman, T-pose niya. Then, double ano rin siya, double elbow joint, then pinless na rin. Yun lang dito, may nakabalal pa, so hindi masyado. Pagdating dito, yun, yan. Kasi dito meron siyang ano rito accessories dyan. Yung pagdating sa butterfly joint, yan, meron din naman, pero hindi masyado yung butterfly joint nya. Yan. Then sa abs crunch, dahil sa may jacket siya, gawa pa rin niya yung abs crunch niya kahit may jacket siya. Yan. Then meron din siyang drop down legs, so alis lahat ng classified series. Then yan, okay naman. Tapos dito double knee joint din, then pinless din. Ganda rin yung ano niya. Then pagdating dito, yan, wala siyang rotation dito kasi nga, ayun, ito ang rotation niya, pero dito wala. So dito ang rotation niya, so halos lahat naman. Then sa ankle rocker niya, okay naman. Yan, yan. So yun, masyadong ganda rin ang ankle rocker niya kasi walang balandra dito eh. Kaya yun, full. So yan si Torch. Yan. So ang ganda nilang tignan pagka pag magkakasama na sila. Diba? Lalagyan natin yung baril. Yan. Wala. So sa ano nila, sa display, kahit wala silang gamit, okay lang. Basta magkasama silang apat, kasama yung kanilang boss na si Sartan, okay lang, okay. Si Buzzer, ito yung pinakamakulit. Tingin ko ito yung pinakamakulit sa tatlo. Yan si Reaper. Yan. So dito sa tatlo na to, pagdating sa head sculpt, Reaper pa rin ako. Ganda talaga ng pagkakagawa kay Reaper. Gusto talaga si Reaper dito. Then second si Torch, then last si Buzzer. Pero siyempre yung boss nila, yan, siyempre yan yung number one. Siyempre yan yung pinaka superior nila, superior ng Dreadnoks. So yan, ang ganda nilang tignan pagdating sa photo ops. Ganda nilang picture dahil yun nga, kompleto na yung OG Dreadnok. So yan, so maraming salamat sa mga nanood, sa mga nagla-like, sa mga nagsasubscribe, maraming salamat din. So hanggang sa muli, Cobra!